Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip News PH. At isa na namang ibabahagi natin. At ito ay, ang topic natin ay sa psychological test solution. At kailangan ba sa LTO? Ayan, ang test na yan, solution para sa na maraming nagiging sa road rage. Ito ay isang patunay na magulo ngayon ang ating kalsada, dapat ayusin. At panoorin po natin at kay Doktora Elizabeth Canlas Pineda ng clinical counseling ng psychologist. And no other further ado, let's do watch guys. Alright, let's do guys. At panoorin po Ako natin. ngayon, Doc, if ever, kasi nga, di ba, ang gusto nilang solusyonan is yung road rage. So, ano bang dapat, ano bang magiging suggestion niyo, Doc, para ma-resolve naman itong road rage? Kasi kaya nga sila parang proposal ng LTO na baka pwedeng idagdag sa requirements ng psych test. Kasi nga daw sa road rage. Ikaw, Doc, ano kaya ang best way para ma-solusyonan itong road rage? Sa tingin niyo lang, sa opinion niyo lang. Well, sa opinion ko, wag lang magalit sa akin ang LTO. Kung gusto mong walang magalit sa kalsada, ayusin mo ang traffic. Ayun. Kung gusto mong maayos ang yung dadaanan, Tama naman, ayusin ayusin mo ang ang traffic. dadaanan ng mga sasakyan. Dahil ang nakaka-trigger sa mga road rage, yung sikip ng daan, yung wala kang madaanan, yung hindi ka makagalaw, bago ka magalit, ayusin mo muna yung aking dadaanan, di ba? At least kung wala na akong dahilan na magagalit dahil ako ay madidelay sa aking nilalakad, then doon ko mapo-point out na meron nga pala akong problema sa personalidad ko dahil wala namang nakakaabala sa aking kalsada, bakit ako magagalit, right? So madali mong masisi ang ang tao kaysa dun sa reason bakit siya nagagalit. You have to consider yung environment niya. You have to consider yung accessibility ng kanyang dapat na ginagawa, yung convenience, etc., etc. Because, you know, if there are so many trigger factors para pagalitin mo ang isang driver, ngayon, yun muna ang galawin mo kaysa yung psychological test mo ng tao. Di ba? Parang sa kasalan lang yan eh. Di ba? Parang ganito. Bago ka ikasal, well, sometimes nagre-require ng psychological test, pero nangyayari lang yan pagka magdi-divorce o maghihiwalay na yung mag-asawa. Pero bago ka palang magkakasal, sasabihin mo ba sa magiging potential husband or wife mo, halika, psychological test muna kita, baka darating yung oras Tama, mo, bubugin mo pala ako or something. You know? Tama. Is there a way to assess that, right? Pero Doc, matanong ko lang po kayo, regarding po sa mga mental health issues, na-acquire po ba yan? Or like for example yun, yung mga nangyayari ngayon, road rage, nagkakaroon po ba ng mental illness or mental problem ay isang tao dahil doon? Or genetic po siya? Ano po ang masasabi niyo doon? Okay, parang ano to eh, para bang sa nagsimula yung manok sa itlog, ang sisiw sa itlog, something like that. Yung ganong klaseng cycle. Para bang kaya ba siya nagkaroon ng mental illness because of the road rage? O kaya siya nagkakaroon ng road rage dahil meron siyang mental illness? You know, who can say kung alin dito ang nauna? But more often than not, kaya ganito ang attitude ng isang tao with this road rage, merong something behind it, you know. And doon mo na ipapasok na could it be na merong pinagdadaanan ng tao emotionally, right? Emotionally, yung normal lang. Umalis ka sa bahay mo na problemado ka, nag-away kayo ng pamilya mo, asawa mo, anak and all that. Natural, habang nagdadrive ka, dala-dala mo yung galit, no? So, sabi nga, kung paano mo sinimula ng araw mo, more than likely, ganyan mo siyang tatapusin. So, wala pang nangyayari sa kalsada, nandoon ka na sa mode na palaban ka na, which is what we call the fight or flight, no? Galit ka na. Galit ka na, wala pang nangyayari. So, pagkalabas mo ng kalsada, kahit na sinong santo dyan, baka Ayan, sarili ka na to dahilan fight, yan. right?
So that Sa is road rage. one factor na paano mo ba nasimulan ang iyong araw. Pangalawa, yung pupuntahan mo, masaya ka ba sa pupuntahan mo? Halimbawa, isa kang employee, hindi ka na masaya sa iyong employer, hindi ka na masaya sa iyong mga colleagues, right? So bago ka pa lang dumating sa trabaho, galit ka na rin. So, Factors. sinong maapektuhan? Yan, Yung tama si factor. Doktora. Sino bang maapektuhan dyan? Siyempre, yung mga dadaanan mo muna. So, these are external factors that can really affect your mode of yung araw mo, kung anong itsura ang dadaanan ng araw mo. Merong sometimes naman, merong mga mental illnesses talaga. May mga psychological disorder talaga. Ang pinaka-common dito, yung mga may history ng aggressive behavior. Yan yung mga taong kailangan na binibigyan ng therapy on anger management. Meron tayong tinatawag na psychological thing na yung mga displacement na coping mechanism. Yan yung mga hindi nila mabugbog yung asawa nila, under desires sila, hindi nila mautusan, dinidisplace nila yung frustration nila doon kung saan meron silang control. parang- Ano yung control nila? Yung manibela, right? Tama, And yung tama. manibela, wala namang nakakakita sa kanila eh. Hindi sila takot. Kaya at saka when they drive, they don't see the drivers as humans. Ang nakikita nila lang dyan yung sasakyan. Right? Kasi di naman nila kilala yung nagda-drive eh. Bakit sila nagagalit? Ang kinagagalit nila, the way that car is being driven. So, ang nakikita nila yung obstacle, it's not the person. Kasi pagka ang pagtrato mo sa daan ay nakikita mo yung tao na nagda-drive, medyo magbabago yung perspective mo. Hindi ka basta-basta nagagalit. Kasi i-consider mo na, could it be na itong taong ito ay kailangan magmadali? Could it be na meron siyang kailangan na habulin? Kasi the best way to handle yung road rage is give the benefit of the doubt, no? Nabigyan mo siya ng pag-asa, yung driver na yon na may pinagdadaanan. At saka iisipin mo, it's not worth your life. Dahil pagka pinatulan mo yan, bumaba yan, boom, patay ka, right? And sometimes, right, go ahead. Kumpara, Doktora, kunyari, ikaw, professional driver ka, parang ang tip mo para sa kanila is, whatever may happen, mag-adjust ka. Adjust. Kasi you don't know ano man yung pinagdadaanan naman, yung bakit gano'n siya Right. nag-drive. Ng iba. Kahit parang, Right. hindi dapat ako magalit, mag-adjust as long as dapat i-adjust talaga, parang ganun, para maiwasan yung road rage. Yeah, kasi, alibak, tinetailgate ka niya, no? Talaga yun, tutok na sa'yo. Ano gagawin mo? Aatras ka ba para tamaan ka ng ng nasa likod mo? If you have the wisdom, tumabi ka, paunahin mo na siya. Para noon, ligtas ka kaagad. Ano pang ahabulin niya kung nasa likod ka niya? Right? Di bayaan mo siya ang mauna. Total, magkikita rin naman kayo sa traffic light that is for sure. Dahil wala namang mauuna sa pupuntahan Tapos makikita mo na lang na aksidente na yung nagte-tailgate sa'yo dahil kakamadali niya. So what's the point, Always be wise. Iligtas mo ang buhay mo. At kung meron ka ganito na lang. Kung may inspirasyon ka sa buhay, okay? Ilagay mo yung picture ng mahal mo sa buhay sa harapan mo. to make you always remember na you are worth to live for. Kailangan I will keep my Yan, tama safety yan. lock to make sure na darating ako sa tamang oras na magkikita pa tayo. Dahil kung papatulan ko itong 1 minuto, it is a temporary situation 1 minute of aggression can lead to death. Right? Whereas kung nandyan yung picture ng family mo, nung mga mas importante sa buhay mo, it will keep you being reminded, na ang life mo is not about fighting dyan sa kalsada. Kundi yung paglabas mong ito has something to do with preserving your life for your family, for your loved ones. Alright, napanood po natin ang psychological test solution na basa road rage. At lahat ng problema, iliban na lang sa bahay bago mag-drive. At para maiwasan ng gulo sa kalsada,
at init ng ulo. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip News PH. And see us again sa ating sunod na reaction video. And don't forget to subscribe this channel and peace out. Thank you guys.